Welcome to Tagalog Movie Recap. Nagsimula ang aming kwento sa isang biyudo na kailangang palakihin ang kanyang anak na mag-isa. Mabigat sa pakiramdam ang bawat desisyon dahil nakapatong sa balikat niya ang bawat responsibilidad. Iyan ang buhay ni Manek, isang nag-iisang ama na nagsusumikap para lang masiguradong okay ang kanyang maliit na babae. Sa puntong ito ng kanyang buhay, si Mansik ay desperadong naghahanap ng isang babae mula sa Vietnam na maaari niyang upahan upang gumanap bilang isang nagpapanggap na ina para sa kanyang anak na babae. Nakilala niya ang isang lalaking ahente na nagpapakita sa kanya ng larawan ng isang kandidato, ngunit hindi kumbinsido ang ahente. Nag-aalala siyang hindi maniniwala ang dalaga na ang babae sa larawan ay nanay niya talaga. Inamin ni Manek na hindi pa nakikita ng kanyang anak ang kanyang ina. Palagi siyang nagsisinungaling, sinasabi sa bata na ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa malayo sa Vietnam. Kahit na ang babae sa larawan ay hindi masyadong kapanipaniwala, pakiramdam ng lalaki ay na-corner. Kaya matapos tanggihan ng marami pang babae na tumatangging gumanap sa kanyang peking asawa, pumayag na rin siya sa wakas. Sa pag-alis niya sa lugar na iyon, napadpad siya sa hindi pangkaraniwang kaguluhan. Isang babae ang hinahabol ng isang lalaki. Nagtatrabaho pala siya sa isang prostitution club at sinusubukang tumakas dahil hindi na niya kayang tiisin ang buhay na iyon. Pumasok si Manek at sinubukang pigilan ng lalaki. Sinabi niya sa kanya na huwag maging marahas sa kanya, ngunit hindi siya pinapansin ng lalaki at naging mas magaspang. Sinimulan niyang sampilan ng babae at nakitang nawala ng galit si Mansik at sinuntok ang lalaki. Maya-maya, may dumating na babae na kilala bilang Madam. Kilala rin niya si Mansik. Ipinaliwanag ni Madam na tumatakas ang babae dahil may utang siya sa lalaking humahabol sa kanya. Kaya naman siya ang sinundan niya. Mahinahong sagot ni Mansik na kung may problema, sila dapat i-report ito sa pulis, hindi lutusin ang karahasan. Sabi pa nga niya, kung mali man ang ginawa niya, willing siyang i-report din. Pagkatapos ay lumalayo na siyang nagsisisi na nasangkot sa gayong gulo. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang salon para sunduin ang anak niyang si Yana. Ang kanyang maliwanag, masayang mukha ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahal sa kanya ni Mansek. Habang pauwi, nagtatanong si Yana kung kailan babalik ang kanyang ina, kung bakit parang komportable siyang magtrabaho sa Vietnam. At kung talagang mahal niya ito. Kasinungalingan ang bawat sagot na lumalabas sa bibig ni Manek, ngunit sinasabi niya sa sarili niya na ito ay para sa kanyang kapakanan. Tiniyak niya rito na isang araw ay uuwi ang kanyang ina at kapag nangyari iyon, sa wakas ay makakapagrehistro na si Yana sa paaralan. At sa marupok na pag-asa na iyon, nagsimula ang kanilang kwento. Summer dream ito. Nang gabing iyon, umupo si Mansek kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Chanso, para sa isang seryosong pag-uusap. Tinanong ni Chanso kung ang pagpapakasal sa isang babaeng Vietnamese para lamang sa mga papeles ay talagang pinakamahusay na pagpipilian. Paliwanag ni Mansik. Plano lang niyang magpakasal sa papel at hiramin ang pangalan ng babae para makagawa siya ng tamang birth certificate para kay Yanay. Sa ganoong paraan, opisyal na isusulat doon ang pangalan ng kanyang ina. Tinanong ni Chanso kung talagang pumayag ang babaeng kinukuha niya sa kaayusan na ito. Kumpiyansa na sinabi ni Manek na gagawin niya dahil plano niyang bayaran siya ng 20 milyon won. Nang marinig yun, hindi maitago ng asawa ni Chanso ang inis. Para sa kanya, tila baluktot si Mansek sa pagpunta sa ganito at hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang siya nakahanap ng tunay na asawa at magsimulang muli ng maayos. Pagbalik sa bahay prostitusyon, pinapagalitan ni Madam ang babae kanina na si Mihei. Habang nagrereklamo, nagsimulang magsalita si Madam tungkol sa Mansik. Inaamin niya na sa totoo lang ay natatakot siya sa kanya dahil sa bayang ito isa siya sa mga iginagalang na tao. Kahit nahihirapan siya sa pera, bukas palad siya sa lahat. Nang marinig yon, naging curious si Mihei. Kung talagang mahirap siya, bakit napakabait niya sa iba? Walang sagot si Madam at umiiwas na lang sa tanong. Kinaumagahan. Sa kanyang maliit at simpleng tahanan, sinimulan ni Mansik ang kanyang araw kasama lamang ang kanyang anak na babae at ang kanilang alagang baboy na si Donji. Naghahanda na si Yena para lumabas at maglaro. Habang si Mansik ay masayang nagpapatuloy sa pagbibigti paglalaba, out of nowhere, nagpakita si Mihi sa bahay niya para lang humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraang araw. Samantala, nakikipaglaro si Yana sa kanyang pinsan na si Mainun. Tinutokso siya nito, sinasabing sinungaling ang kanyang ama. Tumangging maniwala si Yana at buong pagmamalaking iginiit na talagang napakayaman ng kanyang pamilya. Pagbalik sa bahay, nakatanggap si Mansek ng tawag mula kay Sonsu. Sinabi niya sa kanya na ang babaeng Vietnamese ay umatras at hindi na gustong magpanggap na ina niya. Ang balitang ito ay tumama ng husto sa Mansek dahil paparating na ang pagpaparehistro sa paaralan at ang sertipiko ng kapanganakan ay hindi maproseso ng walang mga papeles sa kasal. Napansin ni Mihi kung gaano siya kadesmaya at patuloy na nagtatanong kung ano ang nangyari kahit nahawak niya ang kanyang kamay sa isang mapaglarong paraan na mas lalo siyang naguguluhan. Hindi nagtagal, bumalik si Yana sa bahay at nakita ang kanyang ama na nakatayo malapit kay Mihi. Para sa kanya, parang ang mainit na pagtanggap ng isang ina na sa wakas ay bumalik na.
Diretso siyang tumakbo sa mga braso ni Mihi at niyakap siya ng mahigpit. Sa kabila ng pagpipilit ni Mansek na hindi niya ina si Mihi, tumanggi si Yana na bumitaw at napaluha. Ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado. Nagtapat si Manek sa kanyang kapatid na si Chansu, ipinaliwanag na ngayon ay naniniwala si Yana na si Mihi ang kanyang ina. Habang ang babaeng orihinal na kinuha niya ay umatras. Natatakot siya na baka nagpapanggap lang na mabait si Mihi dahil nagtatrabaho ito bilang cafe attendant at maaaring hindi niya lubos na maunawaan ang nangyayari. Hinahamon siya ni Chansu. At sa sandaling iyon, lumitaw si Mihi. Tinanong ni Chansu kung mukhang nagpapanggap pa rin ito. Para sa kanya, ito ay maaaring maging magandang kapalaran. Kinalaunan sa araw na iyon, nang umuwi si Mansek, nadatnan niyang natutulog siya sa mga bisig ni Mihi. Sinubukan ni Mihi na umalis, ngunit huminto at bumalik muli, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Napagtanto kung gaano nagbago ang sitwasyon, nagpa siya si Manek na sabihin ang totoo. Ipinaliwanag niya na ang babaeng kinuha niya ay kinansela at dahil naniniwala na si Yena na si Mihi ang kanyang ina. Gusto niyang hilingin kay Mihi na pansamantalang gawin ang tungkulin. Tanggi agad ni Mihi, na-offend siya. Maaaring wala siyang perpektong nakaraan, ngunit hindi siya ganoong klase ng babae. Patuloy na nagsusumamo si Manek at nangakong babayaran siya ng 20 milyon ng isa. Tumanggi pa rin siya, ngunit naalala niya ang kanyang utang. Ang papel na ito ay maaaring ang tanging paraan upang tuluyang mapalaya ang sarili mula rito. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pag-aalinlangan, pumayag siya. Sa desisyong iyon, nabayaran ang kanyang utang. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Sa wakas ay mabubuhay na si Mihi nang walang takot na bumabalot sa kanya. Kinaumagahan, si Yena ay sisubog sa pananabik. Ngayon ang araw na naniniwala siyang sa wakas ay uuwi ang kanyang ina upang manirahan sa kanila. Ngunit may isang problema. Tumanggi si Madam na palayain si Mihi maliban kung binayaran siya ni Mansik ng 1 milyon. Dahil wala nang iba kundi ang kaligayahan ng kanyang anak, pinirmahan ni Mansik ang isang pahayag na nagdedeklara na si Mihi ay malaya mula sa ginang at ibinigay ang pera. Naghihintay sa labas si Mansik at Yena habang inaayos ni Mihi ang kanyang mga gamit. Sa sobrang tagal niya, tinatawag siya ni Manek. Nagbabalak pala talaga siyang tumakas. Ngunit si Yena, nasabik na makita ang kanyang ina, ay nagmamadaling pumasok at pinutol ang kanyang pagtakas. Dahil nasira ang kanyang plano, at ubiling umalis si Mihi sa kanila, malamig ang ekspresyon at ayaw. Pagdating nila sa bahay, sinubukan ni Mansik na parangalan ng sandali sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang mga ninuno. Ang bawat larawan sa dingding ay mukhang eksaktong pareho na ginagawang mas hindi komportable si Mai. Nang makita ang kanyang pagkairita, nagmamadaling sinabi ni Mansik kay Yana na pagod lang ang kanyang ina. Si Yana ay nananatiling masayahin at patuloy na hinahangaan siya ng walang tanong. Kalaunan ng gabing iyon, si Mihi ay nakatulog ng malalim, halos tahimik, isang bagay na bihira niyang maranasan. Paggising niya, tahimik ang bahay. Para sa kanya, ito ang pakiramdam ng perpektong sandali para tumakas muli. Nagtiptoe siya sa pinto, ngunit paglabas pa lang niya, nakaharap niya si Mansik na sumisilip din sa direksyon niya. Sa gulat, pareho silang humarap sa isa't isa. Iginiit ni Manek na hindi siya ng espiya. Gusto lang niya itong gisingin para sa hapunan dahil hindi pa ito kumakain buong araw. Nang gabing iyon, tinanong ni Mihi kung nasaan si Yana, nalilito sa pakiramdam ng katahimikan sa bahay. Hindi sumasagot si Manek. Sa halip, iniabot niya sa kanya ang form ng kasal at hiniling sa kanya na punan ito. Mabilis na iminungkahi ni Mihi na gawin ito sa susunod na umaga, ngunit pinipigilan lamang niya ang oras, umaasang makahanap ng isa pang pagkakataon na makawala. Ipinaliwanag ni Manek na magiging napakabisi niya bukas at wala ng oras para sa mga papeles, lalo na't naghanda na si Chanso at ang kanyang pamilya ng isang celebratory meal para sa kanila. Nang walang ibang opsyon, sinimulan ni Mihi na punan ng form. Sinisikap niyang itago ang kanyang personal na impormasyon, ngunit napapansin ni Manek bilang prangka gaya ng dati. Napagtanto niya na siya ay 27 lamang, mas bata kaysa sa inaasahan niya, at wala siyang pamilyang nakalista kahit saan. Noon lang niya naiintindihan na nag-iisa si Mihi sa buong buhay niya. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Mihi ang totoo. Siya ay inabandona sa isang ampunan bilang isang sanggol. Ang kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng isang pangalan at nawala magpakailanman. Si Manek ay patuloy na nagtatanong, dala ng kuryosidad hanggang sa nairita siya. Ipinaalala niya sa kanya na walang pamilya ang dahilan kung bakit siya pumayag na magpanggap na ina niya. Nakikinabang ito sa kanya kaya hindi siya dapat magtanong ng marami. Dahil doon, tumalikod siya at naglakad pabalik sa bahay, naiwan si Manek na nakatayo doon, pinoproseso ang komplikadong babae na dinala niya sa buhay niya. Maya-maya, lumabas si Mansik sa isang pagtitipon, naiwan si Mihi sa bahay. Iminumungkahi ni Chanso na baka gusto niyang sumali sa kaganapan, ngunit ipinaliwanag ni Mansik ang katotohanan. Hindi siya nahihiya, naiirita lang siya sa tuwing nakikita niya ang mukha nito. Kaya napagpasyahan niya na mas mabuting hayaan siyang magpahinga sa bahay. Naiwang mag-isa sa bahay, hindi pa rin maibabalot ni Mihi ang kanyang ulo kay Mansik. Napakasimple niyang tingnan pero kahit papaano may pera siya. Bago siya makatakas, isinasaalang-alang pa niya ang pagnanakaw mula sa kanya.
Pero habang paikot-ikot siya sa bahay, nakakawala ang benda sa binti niya. At sa sandaling iyon, hindi inaasahang bumalik sina Manek at Ya at nahuli siya sa akto. Nagulat, mabilis na iginiit ni Mihi na wala siyang ninakaw. Si Manek, naganap na walang kaalam-alam tungkol sa kanyang mga intensyon. Ay hindi nag-iisip tungkol sa pagnanakaw. Sa halip, napansin niya ang nasugatan nitong binti at ipinapalagay niya na naghahanap lang siya ng first aid kit. Ang kanyang tunay na pag-aalala ay nakakahiya sa kanya. At bago pa niya maitago ang nararamdaman ay tinutulungan na nitong gamutin ang sugat niya. Kinaumagahan, sabik na hinihintay ni Yana ang kanyang ina na magising. Nang sa wakas ay imulat ni Mihi ang kanyang mga mata, pinuri ni Yana ang kanyang kagandahan at si Shiley ay humingi ng isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Gusto niyang hawakan ang braso ng kanyang ina. Sumang-ayon si Mihi, ngunit nagtakda ng isang mahigpit na panuntunan na maaari lamang niyang ilagay ang kanyang kamay doon at hindi gumagalaw. Sa halip, pinipiga ni Yana ang kanyang dibdib sa purong childish curiosity. Sa sobrang tuwa, tumakbo siya para sabihin sa kanyang ama kung gaano kalambat ang dibdib ng kanyang ina na ikinahihiya ni Mohaim. Pagkatapos ng almusal, hindi na makapaghintay si Yana na ipakita sa kanyang matalik na kaibigan ang mga tirentas na ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Samantala, si Mihi, na minsan ay walang ibang gustong tumakas, ay nagsimulang madama ang init ng isang tunay na pamilya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nang maglaon, umalis si Mansik para magtrabaho sa sakahan ng baboy at si Mihi ay nakatulog ng mag-isa sa bahay. Pagising niya, may nakita siyang note mula kay Mansik. Sinabi niya sa kanya na mayroong prutas sa refrigerator. Maaari siyang kumain ng kahit anong gusto niya at kung gusto niya ng merienda, maaari siyang kumuha ng pera at pumunta sa tindahan ng lola na iginuhit niya sa isang maliit na mapa. Gamit ang mapa na iyon, tumungo siya sa maliit na tindahan kung saan hindi niya inaasahang nahanap si Yana. Malugod na tinanggap ng lola si Mihi at pinupuri ang kanyang kagandahan. Na nagsasabing siya ay mukhang isang napakagandang asawa para kay Manek. Sa kanilang pagbabalik, isang magsasaka ang tumawag sa kanila. Masayang inaabot ng babae ang mga paminta ng libre. Hindi nagtagal, lumapit ang iba, nag-aalok ng octopus, pakwan, at higit pang mga papuri tungkol kay Mihi. Ipinagmamalaki niya at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mihi ang kabaitan ng isang komunidad na tunay na nagmamalasakit sa kanila. Pagdating nila sa bahay, natulala si Mansek sa tambak ng mga gamit na dala ni Mihi. Tuwang-tuwang ipinaliwanag ni Yana na lahat ay ibinigay sa kanila ng mga lokal na magsasaka. Ang sinumang nakakita sa kanila sa kalsada ay nag-abot sa kanila ng isang bagay mula sa ani hanggang sa maliliit na regalo. Sa sandaling iyon, nagtanong si Mihi ng tanong na nasa isip niya. Naniniwala ba talaga ang mga taga-nayon na siya ang nanay ni Yana dahil ang lahat ay patuloy na tinatawag siyang maganda? Ipinaliwanag ni Mansik kung bakit walang sino man sa nayon ang nakakita sa tunay na ina. Kaya walang paraan para makilala siya ng sino man. Dahil sa isiping iyon, medyo natahimik si Mihi. Kinaumagahan, napansin ni Mihi kung gaano kagulo ang buhok ni Manek. Pinaupo niya ito para ayusin niya ito. Ilang taon na ang nakalipas mula noong naging ganito siya kalapit sa isang babae. At sa sandaling hawakan ng kanyang mga kamay ang kanyang buhok, nagsisimula ng maikli ang kanyang mga ugat, nanginginig ang buo niyang katawan na para bang nilalamig siya habang nagpupuyos siya. Pagkatapos magpagupit, nagpahiwatig si Mihi na gusto niyang hiramin ang kanyang motorsiklo para pumunta sa bahay. Sa halip na pabayaan siyang mag-isa, iminumungkahi ni Mansek na magkasama silang lahat. Kaya naman, nag-set out silang tatlo para sa isang maliit na family outing. Tuwang-tuwa siya, at dahan-daang nagsimulang uminit si Mihi sa buhay na ito. Sa bayan, mabait ang pakikitungo ni Manek sa kanila, pinahihintulutan silang mamili habang nanonood siya ng walang pakialam ng ngiti. Tinatapos nila ang biyahe na may ice cream at juice na tinatamasa ang isang simpleng sandali ng kaligayahan. Ngunit sa malapit, nakita sila ni Madam. Baka sa mukha niya hindi ko kayang makita kung gaano kalaki ang pinagbago ni Mihi. Ilang sandali pa, dumating si Chanyang at nagtanong kung may kape ang kafe. Imbes na sumagot si Madam blurts out na ang babaeng may sakit na lalaki ay dating nagtatrabaho bilang isang cafe attendant. Agad siyang pinagalitan ni Chanyang, sinabihan siyang panoorin ang kanyang mga salita dahil walang paraan na gagawin ng asawa ni Mansik ang ganoong uri ng trabaho. Naiwang walang imik si Madam. Samantala, nakita niya ang isang grupo ng mga bata sa paaralan na naglalakad ng magkasama at naging sabik na magrehistro para sa paaralan. Kinaladkad niya ang kanyang ama sa paligid ng lugar na gustong gawin makita ang paaralan at isang daycare para sa kanyang sarili. Sinubukan ni Manek na aminin na hindi niya alam kung nasaan ang alinman sa mga lugar na ito, ngunit tiniyak siya ni Yana. Naniniwala siyang alam ng kanyang ina ang lahat. Makalipas ang ilang saglit na paikat-ikot, tuluyang nakatulog si Yana. Parehong nakaramdam ng bigat sa kanilang mga puso sina Mansik at Mihi. Nag-aalala pa rin si Manek hindi maibibigay sa kanyang anak ang lahat ng kailangan niya. Habang si Mai ay tahimik niyang iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Nang maglaon, naghanda si Mansik na umalis muli, sinabi kay Mihi na kailangan niyang mag-overtime dahil mangganganak na ang isa sa mga baboy. Bago siya umalis, sinubukan niyang pag-usapan ang tungkol sa mga plano ni Yana sa paaralan, ngunit malumanay siyang pinutol nito. Natatakot siyang mas ma-stress siya ng topic.
Nang tuluyan na siyang umalis, tumungo si Mihi sa kanyang silid. Habang binubuksan ng isang drawer, nakita niya ang form ng kasal. Napagtanto niyang hindi ito isinumite ni Monsek dahil wala pa rin ang kanyang pirma. Ang pagtuklas na ito ay tumama sa kanya ng mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Hindi nagtagal, bumisita si Chongyong sa bahay. Nagpakilala siya sa isang mahabang talumpati na sinasabing pinsan ni Manek. Pagkatapos ay idinagdag niya kaagad na akala niya ay magiging mas kahanga-hanga siya, ngunit parang ordinaryo siya. Walang pag-aalinlangan, binanggit din niya na alam niyang nagtatrabaho ito bilang isang cafe attendant. Nang marinig ito, si Mihi ay nananatiling tahimik ngunit sa loob niya ay nabasag. Hindi niya maintindihan kung bakit ibabahagi ni Monsek ang isang bagay na napaka-personal pagkatapos mangako na ilihim ang kanyang nakaraan. Sa kanyang pag-uwi ng gabing iyon, si Monsek ay ganap na lasing. Nadada pa siya sa kalsada, walang isip na namumulot ng mga bulaklak habang naglalakad. Ang gulo ng isip niya. Iniisip niya tuloy kung ano ang dapat niyang gawin at hanggang kailan niya may tatago ang tunay niyang nararamdaman. Ano man ang kanyang nakaraan, si Mihi ay naging isang maamo at maganda sa kanyang paningin. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa bahay, tinawag niya ito sa mahinang boses. Walang sagot, kaya inaakala niyang mahimbing itong natutulog. Sa kanyang kalaasinggan, bumubuhos lahat ng pinipigilan niyang emosyon. Nagsisimula siyang kausapin ang sarili, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Inamin niya na kahit minsan nagtrabaho si Maihei sa isang kafe, dalaga pa rin ito. Karapat-dapat sa paggalang. Siya ay may tunay na damdamin at mayroon siyang isang anak na sumasamba sa kanya at kumapit sa kanya. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Sa halip na sisihin ang sarili, nagsimula siyang magpasalamat. Ang swerte daw niya sa pagiging tanga dahil kung mas matalino siya, baka may nagawa siyang mali. Natatakot siyang magkaroon ng masamang intensyon sa isang taong kasing bait at kaibig-ibig niya. Ang hindi niya alam ay gising na siya. Naririnig niya ang bawat salita, tahimik na nakatayo habang ang kanyang puso ay pinipilipit sa pagkalito. Hindi siya makapagpas siya kung dapat siyang manatili o lumayo. Kinaumagahan, nagpanik si Yana dahil nilalagnat ang kanyang ina. Mabilis na pinakiusapan ni Ma-Ensik si Yana na alagaan siya habang lumalabas ito para bumili ng gamot. Si Yana, na nakasanayan ng humawak ng mga bagay sa kanyang sarili, ay nagmamalasakit kay Mihi ng buong pagmamahal na mayroon siya. Nagbasa siya ng kwento tungkol sa isang ibong-ibon na nagpoprotekta sa kanyang anak. At sa sandaling iyon, napaiyak si Mihi. Alam niyang hindi siya maaaring manatili sa tabi niya magpakailanman. Nang makita siyang umiiyak, inaliw siya ni Yena. Iginigiit na magiging maayos ang inang ibon sa kwento. Pero hindi mapigilan ni Mihi na umiyak. Samantala, sa bayan, nakita ni Chung ang gamot na dala ni Manek at inaakala niyang may sakit si Yana. Ipinaliwanag ni Mansik na ang gamot ay talagang para sa kanyang ina. Laking gulat ni Chongyong dahil nakita niya si Mihi na perpektong malusog noong nakaraang araw at alam niya ang nakaraan nito bilang isang cafe worker. Iyon ay kapag tinamaan ng sakit ng tao. Siguradong direktang sinabi ni Chongyong ang mga bagay na iyon sa kanya. Ang kanyang galit ay tumaas at siya ay nagmamadaling umuwi. Pagdating niya, sinabi sa kanya ni Yena na wala na ang kanyang ina sa silid. Tinamaan siya ng gulat at tumakbo siya palabas para hanapin siya. Sa kabutihang palad, hindi pa siya nakakalayo. Agad niyang ipinaliwanag na si Madam ang nagsabi kay Chuniyang tungkol sa kanyang nakaraan. Nakiusap siya sa kanya na huwag intindihin, ngunit tumanggi si Mihi na maniwala sa kanya. Tinatawag niya itong sinungaling. Sinabi niya na ang kanyang buong buhay ay mahirap at masakit. At tinanggap niya ang isang hinaharap na parang basura. Sa kanya, pumasok si Monsek sa kanyang mundo para lang guluhin ang lahat kasama ang kanyang puso at isip. Sinabi niya na bago dumating si Chanyang. Talagang inalagaan niya siya at handa rin siyang tanggapin si Mansik. Nang marinig ito, naduraj si Mansik. Tahimik niyang tinanong siya kung talagang nakikita niya siya bilang isang taong magliligaw sa kanya o kung nakikita niya siya bilang isang taong dumating upang iuwi siya. Simple lang ang tanong, pero hindi siya makapagsalita. Ang masasabi niya lang ay gusto na niyang umalis. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay naitanong ni Yana ang matagal na niyang pinanghahawakan. Gusto niyang malaman kung bakit hindi tumatawag ang kanyang ina at kung bakit siya umalis bago magparehistro sa paaralan. Malumanay na sinabi sa kanya ni Manek na bumalik ang kanyang ina sa Vietnam para magtrabaho. Humihingi rin siya ng paumanhin, ipinaliwanag na hindi pa rin niya ito nairehistro sa paaralan. Nang gabing iyon, malayo sa isang maliit na parma siya, tahimik na nakatayo si Mai sa isang pasilyo. Pinapanood niya ang isang batang babae na umiiyak habang binabasa ang parehong kwentong binasa sa kanya ni Yana. Ang kwento tungkol sa inang ibon. Ang sight ay agad na humila sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang magsalita ng mahina sa dalaga na tinitiyak sa kanya na hindi namamatay ang inang ibon at sa kalaunan ay mabubuhay siyang masaya kasama ang kanyang anak. Ang sandali ay nagpapakita kung gaano niya kamiss si Yana. Sa bahay, tumanggi si Yana na putulin ang kanyang mga kuko dahil natatakot siyang mawala ang nail paint na inilapat ng kanyang ina. Habang tinutulungan siyang maghanda para sa paliligo, aksidenteng nahanap muli ni Monsek ang form ng kasal.
Sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita. Pinirmahan ito ni Mihi. Hindi lang yon, tinaman niya siya. Tunay na edad na nagpapakita na siya ay talagang 32. At biglang, ang lahat ay nagiging malinaw. Hindi niya gusto ang kasal lamang sa papel. Gusto niya ng totoong kasal. Gusto niya ng buhay kasama sila. Ang pagsasakatuparan ay natatalo sa mansik. For the first time in a long time, nakaramdam siya ng tunay na saya. Kinaumagahan. Napuno ng bagong determinasyon, tinawag niya ang kanyang abogado. Pagkatapos ay ipinahayag na si Manek ay talagang isang mayamang tao na piniling mamuhay ng isang simpleng buhay. Sa everything finally in place, he and Mihi to their wedding ceremony na nakangiti ng tunay na kaligayahan. At iyon ay kung saan nagtatapos ang kanilang kwento. Kaya, ang moral ng kwento ay kung magpipik ka ng isang ina ng matagal, baka hindi mo sinasadyang magkaroon ng isang buong bagong pamilya, libreng groceries, isang alagang baboy, at isang sorpresang kasal. Kaya siguro ang kaguluhan ay romansa lang ang pagsusuot ng murang salaming pang-araw.